ang paghahari ng Diyos ay nagsimula sa panyaya na pinapahayag na Jesus. Ang paghahari ng Diyos, tulad na ipinamanig, ay nagsimula sa puso ng tao. Well, tuloy-tuloy yung paghahari ng Diyos. Alam natin, nagsimula na sa paggawa ng una, yung pagnanais ng tao tungkol sa kaganapan na pagdating ng mananakot. Bahagi yun andun sa tinatawag natin yung subjective doon sa mga tao nagnanais sa makita ng pagkilos ng Diyos. Pero alam natin na yung talagang paghahari ng Diyos ay nagsimula na sa pamagitan ng paghirap, pagkamatay, muling pagkakulay ng ating Panginoon Jesucristo. Ang tinatawag natin the now and then yung now and not yet. Pero bahagi yun na kung saan ay pinamanig na Jesus na yung mismo kagustuhan ng tao na makita ang kaganapan ng pagliligtas ng Diyos, yun ay maliwanag na simula na paghahari ng Diyos na tao. Kasi gawa ng paghirap pagkamatay ni Jesus ay niligtas tayo. Pero kung ang tao ay hindi naman hinahanap ang paghahari ng Diyos para sa Kanya, hindi pa nagsisimula yung paghahari ng Diyos. At yun nawa yung kinakailangan na maging bahagi ng kanilangan ng tao. Yung makita at maging kabahagi ng paghahari ng Diyos. Kung minsan ang nais natin ngayon yung tayo ng maghari. Hindi paghahari ng Diyos yun. Kabaligtaran yun ng paghahari ng Diyos. At yung panyaya ay pinapahayag sa atin ni Alena. Hindi lamang yung kagustuhan natin na maging kamahagi ng paghahari ng Diyos. Ngunit yung pagkilos na makita natin na ang Diyos ay nag-ahari. Kaya dito nakikita natin yung pag-usumikap natin na maging bahagi ng pagkilos ng paghahari ng Diyos. Lalo-lalo na sa pamagitan natin ng pagkilos ng simbahan. Kasi yun ang pininiwalaan natin, yung simbahan natin ay tanda ng paghahari ng Diyos. Isa ko yung sa mga pagkilos. O, yung mga piliin ni Jesus ay makita sa lipunang ginagalawa natin. Pero yan ay higit na pinangangalagaan ng simbahan. Yung katotohanan ay pinapahayag ng simbahan. Kaya nga, bahagi yun ng ating pagtugon natin, maging aktibo tayong nakikilako sa pagkilos para higit na maramdaman ng tao ang paghahari ng Diyos. Sa maraming aspeto,
pag-iwas sa kasalanan. Kasi kapag tayo namumuhay sa kasalanan, ay wala dyan ang paghahari ng Diyos. Yung pamumuhay mo sa pag-ibig ng Diyos. O kundi kaya sa paanyaya ay pinapahayag ng mga paalala natin. Pagkakita ng bawang Panginoon, yung pagpapasalamat, kundi kaya katulad nung isang araw, bago ng kahapon, yung maging tapat na lingkod, yun din makita ko namin. At sana ay maging bahagi tayo ng mismong pagkilos na hindi lang ko para maramdaman, ngunit maging bahagi mismo ng ating pagkilos na tayo ay tumutugon at maging maliwanag sa atin na kabahagi tayo ng pagtatatag at pagpapatuloy ng paghahari ng Diyos. Hindi pwedeng tayo ay mga nanunulog lang sa pagkilos sa paghahari ng Diyos. Kinakailangan tayo ng aktibong nakikilahok sa paghahari ng Diyos. Kasi kung hindi tayo aktibong nakikilahok, wala akong merit. Paano tayo makasama sa kaharian ng Diyos? Ay hindi naman tayo naging kabahagi ng paghahari ng Diyos. Yung kaakibat na karangalan na pangako ng buhay na walang hanggan ay nagsisimula hindi lamang sa wishful thinking. Gusto mo kasama niya, pero hindi ka naman kumikilos. Wala dyan ang paghahari ng Diyos. Kaya yun ay idulog natin. Tayo baga ay naging aktibong pagkilos ang paghahari ng Diyos. Kasi lahat naman sasabihin natin na gusto kong pumunta sa langit. Gusto kong maging kabahagi ng paghahari ng Diyos. Pero wala ka naman ginagawa. Hindi ko pwede yun. Hindi ka pinaghaharian ng Diyos. Hindi mo naiintindihan yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya ito ilulog natin sa tanong pangmigap. Nawa makita natin na nagsisimula na at maliwanag na tayo ay naging kaakibat sa pagkilos ng paghahari